Pinoprotektahan ka ng Diyos sa mga bagay na hindi mo nakikita. 1. Ang pagtanggi na naranasan mo ay nagligtas sa iyo sa mas malaking pagsisisi. Minsan masakit ang ma-reject, pero maaring inilalayo ka ng Diyos sa isang bagay na magdudulot ng mas malaking problema o pagsisisi sa hinaharap. 2. Ang pagkaantala ay nagprotekta sa iyo sa maling panahon. Hindi lahat ng delay ay malas. May mga pagkakataon na ang paghihintay ay paraan ng Diyos upang ihanda ka sa tamang oras. 3. Sir, ang pagkabasag ng puso ay nag-alis ng taong hindi talaga para manatili sa buhay mo. May mga taong dumadaan lang sa buhay natin. Ang sakit ng paghihiwalay ay maaaring paraan ng Diyos para ilayo ka sa maling relasyon. 4. Ang pagkabigo ay nagpatibay sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang failure ay hindi katapusan. Madalas ito ang nagtuturo sa atin ng lakas, karunungan at tibay ng loob. Friendson, ang katahimikan ay nagtuturo sa iyo ng pagtitiyaga. Kapag parang walang sagot ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Minsan tinuturuan niya tayong maghintay at magtiwala. 6. Ang saradong pintuan ay naglilihis sa iyo sa mas tamang direksyon. Kapag may oportunidad na hindi nagbukas para sa iyo, maaring inililipat ka ng Diyos sa mas magandang plano. Surfer, inibagamigsarin naglalayo sa iyo sa mga pekeng koneksyon. May mga panahon na inilalayo tayo ng Diyos sa ibang tao upang makita natin kung sino ang tunay at hindi. 8. Ang nararamdaman mong pagkawala ngayon ay maaring proteksyon sa hinaharap. May mga bagay na nawawala sa atin ngayon, pero kalaunan mauunawaan natin na iniligtas pala tayo nito sa mas malaking problema. Hindi natin palaging naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay, pero maraming pagkakataon na ang mga bagay na akala nating malas o sakit ay paraan pala ng Diyos upang protektahan tayo. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, tandaan mo, maaaring may bagay na inililigtas ka ng Diyos na hindi mo pa nakikita ngayon. Kaya magtiwala ka sa kanyang plano.